dito naman po sa isa pang topic na nakita po natin na kung saan mga kababayan, talagang ipinagpipilitan po ni Harry Roque na fake news daw po yung inilabas mga kababayan ni Presidente na balita na naaresto. Ito pong si Saldico mga kababayan ng Czech authorities. Ano po, so ngayon ito i-play muna natin to and then ipakita natin yung revelasyon mga kababayan ni Sian Gasa kanina. Ano po, so ito i-play muna natin. Dito lang po sa Pilipinas, ng presidente pa ang nagpapakalat ng fake news. Mantakin niyo po, si Junior pa, aka Bangag, ang nagkalat ng balita na naaresto raw si Saldico sa Prague. Bakit ko naman sinasabing fake news yan? Eh di simple, tinawagan ko yung immigration police sa Prague at tinanong ko kung nandun ba ang Elizalde ko. Sumagot sila, wala. Ngayon 'di ba sabi ni Harry Roque mga kababayan, fake news daw si Presidente at yung kanyang pinagbasihan mga kababayan, yung kanyang dahilan kung bakit niya sinabi na fake news daw kuno si Presidente ay dahil tinawagan niya daw mga kababayan yung Czech authorities, yung mga kapulisan doon, and then itinanong niya mga kababayan kung naandudong ba si Saldico at ang sagot daw po sa kanya, wala. So ngayon mga kababayan, alam naman po talaga natin na kapag ka nag-splack ito pong si Sian Gasa ng isang balita, malaki mga kababayan ng posibilidad na ito po ay may katotohanan dahil nga po sa lawak ng connection po nito. So ngayon basahin po natin itong ipinost po ni Christian Albert Gasa 43 minutes ago mga kababayan. Sabi po dito, ito yung summary ng kwento po niya sa pagkakadetain mga kababayan ito pong si Saldico. So nasa sa inyo na lamang po kung maniniwala po kayo or hindi, pero basahin pa rin natin mga kababayan. Sabi po dito, si Saldico at ang kanyang pamilya ay nasa loob ng isang sasakyan patawid ng German border from Croatia. Yan yung sabi dito. Ang driver nila ay isang French citizen driving a car with a French license plate. At dahil kampante si Saldi and then yung kanyang family na walang border control inside the Schengen area, iniwan nila sa France yung mga pasaporte po nila. Dagdag kaalaman, kahit kansilado na ang Philippine government passport ni Saldico, ito ay mananatiling valid sa mata ng foreign government as long as hindi pa ito expired. Hindi niya lang ito pwedeng i-renew going back sa istorya. Sabi pa dito, kung bitbit ni Saldico ang kanyang Philippine passport while crossing the Czech-German land border, payapa silang makakadaan sa random checkpoint. Pinakita ni Saldico yung picture ng passport niya sa phone, ngunit hindi ito tinanggap ng German authorities. Required daw ang physical copy. Dinitain siya sa Czech side ng border sa kasong illegal alien with no property documentation. Hindi pa siya nadideport hanggang ngayon kasi yung kaso sana niya not for automatic deportation. Kailangan lang sana i-verified ng Czech authorities yung totoong identity niya. Tapos pwede na po siyang makalaya. Given na mayroon naman talaga siyang valid Schengen visa, kaso hindi lang niya dala. Pero sabi dito mga kababayan, pakinggan niyo po pero dahil nag-submit na ng petition ng DFA Philippines through the Philippine Embassy sa Europe Union, naobliga ang Czech authorities na i-detain siya at i-hold bilang wanted fugitive of the Republic of the Philippines. Pero hindi siya mapapauwi agad-agad dahil wala naman siyang existent Interpol red notice at wala siyang local case sa EU para maging subject for extradition. Gets nyo na ngayon, hindi kayo naguguluhan. You're welcome. So please stop bashing our government saying na mahina sila o walang kwenta, blah blah blah. No, they are everything they can. Sadyang sobrang komplikado lang talaga ng sitwasyon. I will update you all sa mga susunod na kabanata. So ibig sabihin mga kababayan, dito po sa sinabing ito, sa summary na inilabas po ni Sian Gasa, automatic talaga mga kababayan, nakadetain. Ito pong si Saldico mga kababayan dahil nga po gumawa ng aksyon ang DFA. Ano po, ipinarating agad mga kababayan
sa asan ba yon? Oo, ipinarating agad mga kababayan sa Union o Union na talagang ito pong si Saldico ay pinaghahanap dito po sa ating bansa at kansilado na po mga kababayan yung kanyang pasaporte. So ngayon, yung sinasabi mga kababayan ni Harry Roque na ito pong si Saldico ay hindi po naaresto, isa pong malaking ka-fake newsan po yan. At yan po ay wala pong katotohanan. Dahil kahit mismo yung abogado mga kababayan ni Saldico, nagsalita na rin po. Kung makikita nyo, di ba kahapon may lumabas pong balita at ang sabi po dito, no confirmation. Breaking news, abogado ni dating Ako Bicol Representative Saldico, hindi kinumpirma na naaresto na ang kongresista. Sa eksklusibong pagtatanong ng Abante, sinabi ni Attorney Roy Rondain na nawalan siya ng kontak kay Saldico kamakailan lang. Hindi rin kinumpirma ng abogado ang pahayag ni Attorney Harry Roque na fake news si Pangulong Bongbong Marcos. Matatanda nung Huwebes inanunsyo ni PBBM na naaresto si Saldico sa Prague, Czech Republic at hawak na siya ng mga otoridad mga kababayan. So kung etong ang mismong abogado ni Harry Roque mga kababayan, ni Harry Roque ni Saldico ay hindi po kinumpirma yung sinasabi ni Harry Roque na fake news sa itong si PBBM, isa lang ibig sabihin po niyan mga kababayan, yung mga pinagkakakalat nitong sina Maharlika nito pong sina Harry Roque, talagang malaking ka-fake newsan po yan. Kasi kung pagbabasihan natin yung sinabi mga kababayan ni Siang Gasa, mas malaki ang possibilities na baka ganito nga yung nangyari mga kababayan. At yung sinasabi dito ni Harry Roque, talagang nasan ba yun? Wait lang naalis ko ay talagang isang malaking ka-fake newsan mga kababayan. Kasi bruin nyo ang lakas ng loob ni Harry Roque na magsalita ng kung ano-ano, pero wala naman silang maipapakita sa mga kababayang Pilipino po natin na talagang mga kababayan, na talagang totoo yung pinamamalita at sinasabi po nila. Kasi biruin nyo ang sinasabi lang ni Harry Roque, tumawag po siya sa Czech authorities at kinumpirma niya kung naando dun si Saldico. And then sinabi niya wala, pero wala siyang patunay na mailabas mga kababayan na talagang may katotohanan na tumawag siya mga kababayan sa Czech authorities para checkin o i-verify kung naando dun ba talaga ito pong si Saldico. Ang tanging nakita lamang po natin mga kababayan dito po sa mga ipinapakita ni Harry Roque, dito po sa mga sinasabi ni Harry Roque, yung laway lamang. Di po ba? Puro laway lang. Wala siyang ebidensya na maipakita o wala man lang siya mga kababayang maipasilip man lang kahit konti sa mga kababayang Pilipino po natin na totoo talaga yung sinasabi niya. Gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi mga kababayan, hanggat walang ebidensyang maipakita si Harry Roque, isang malaking ka-fake newsan po yan. So ito, ituloy pa natin. Only in the Philippines. Tuloy pa natin Dito lang po sa Pilipinas, ng presidente pa ang nagpapakalat ng fake news. Mantakin niyo po, si Junior pa, aka Bangag, ang nagkalat ng balita na naaresto raw si Saldico sa Prague. Bakit ko naman sinasabing fake news yan? Di simple, tinawagan ko yung immigration police sa Prague at tinanong ko kung nandun ba ang Elizaldico. Sumagot sila, wala. Ang tanong, nasan yung resibo mo na magpapatunay na tumawag ka talaga doon sa Prague authorities mga kababayan or doon sa Czech authorities para i-verify kung naando doon talaga si Saldico? Kasi biruin nyo mga kababayan na kung pagbabasihan talaga natin yung mga revelasyon o yung summary ng pagkakaaresto ni Saldico base po doon sa sinabi ni Sian Gasa, mas may katotohanan pa yung sinabi ni Sian Gasa kaysa doon sa sinasabi dito pong si Harry Roque. Kaya kumpirmado po, hindi na-aresto si Saldico sa Prague. Hindi ko nga maintindihan bakit ang mainstream media kinakailangan na pagkatiwalaan ang salita ng isang presidente na alam naman natin wala sa tamang pag-iisip dahil siya ay bangag. Pero ang tanong, bakit atat na atat ba itong presidenteng ito na siya pa ang mag-aanunsyo di umano na naaresto na si Saldico? Ang kanyang pag-aanunsyo pa nga para bagang may kinalaman ng administrasyon niya sa pag-aresto kay Saldico. Yung pala, dahil lamang sa... Hindi, kung tutusin naman talaga mga kababayan,
'Di ba maliwanag naman yung sinabi ni Sian Gaza? Ano ba yung pagkakasabi dito? Wait nga lang. Balikan natin konti. Kasi 'di ba gumawa ng hakbang ang DFA kaya na-detain ng mahabang itong si Saldico. Ano nga yung pagkakasabi dito? Saan ba yun? Yan. Ang sabi dito, ayan sabi dito mga kababayan, pero dahil nag-submit na ng petition ang DFA Philippines through Philippine Embassy sa European Union, sabi dito mga kababayan naobliga ang Czech authorities na i-detain siya at i-hold bilang wanted fugitive of the Republic of the Philippines. Pero hindi siya mapapauwi agad-agad dahil wala siyang existing Interpol Red Notice at wala siyang existing local case sa AU. Yan po yung sabi dito mga kababayan. So ngayon, kaya po na-detain itong si Saldico base po dito kay Sian Gaza dahil daw mga kababayan nag-request ng petition ang DFA. So ibig sabihin, gumalaw ang ating pamahalaan mga kababayan para po mapatagal yung pagkakadetine dito po kay Saldico. Ano po sa Czech authorities. Anyway, ituloy pa natin. Illegal entry sa Czech Republic dahil wala na nga siyang valid na passport dahil na-revoke na ng Sandigan Bayan ang kanyang passport. So bakit presidente pa kinakailangan mag-anunsyo? Well, obviously, kasi gigil na gigil siya kay Zaldico. Dahil si Zaldico lamang ang testigo na magpapatunay na siya bilang presidente ang arkitekto ng korupsyon sa flood control scam at sa lahat ng kabalastugan sa infrastructure projects. Diba? Si Hindi, kasi alam mo Harry Roque, kaya mo nasasabi yan, kinakabahan ka na. Dahil kung magagawa ng Pilipinas, ng pamahalaan ng Pilipinas na mapauwi si Saldico ng Pilipinas, malaki ang posibilidad na ikaw na yung susunod. Malaki ang posibilidad na mapabalik ka ng Pilipinas at harapin yung mga mabibigat mong kaso dito sa ating bansa. Saldico lang talaga nagsabi na ang presidente na bangag ang nagpasok ng 100 billion na flood control projects at siya pa ang nag-deliver ng 25 billion kay presidente. Ito ba ay gayang testimonya ni Madriaga? Abay hindi. Bakit? Hindi nga natin basta mga kababayan pwedeng paniwalaan yung sinabi ni Saldico doon sa kanyang video Bukod kasi sa artificial intelligence yun mga kababayan, halatang may nag-script, may nagsulat. Ngayon, kung titingnan po ninyo, di ba sinasabi ni Saldico, siya daw mismo ang nag-deliver ng pera. Pero sinasabi niya, wala siyang kinalaman. Di po ba mga kababayan, pwede ba yun? Pwede ba yun na wala kang kinalaman pero ikaw yung naghanda at nag-deliver ng pera? Kung may katotohanan man yan, mga aligasyon mo na yan. Diba, natural mga kababayan, malaki yung partisipasyon niya doon. At talagang may kinalaman siya pero sinasabi niya sa video niya na malinis yung konsensya niya at wala siyang kinalaman. So paano tayo maniniwala doon? Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Dahil merong 18 mga Marines na nag-alay sa kanilang buhay para sa inang bayan na nag-corroborate na mali nga ang kanilang i-deliver kung kasino-sino upon orders of Zaldico na sinabi naman ni Zaldico. At ngayon nga, meron pang korroborasyon, electronic evidence, text message na isinapubliko ni Congressman Leandro Leviste confirming na itong batang Bersamin ang siyang nagdi-deliver ng tong parts kay Marcos Jr. Pero kung wala si Zaldico, hindi mabubuo ang kwento. Kaya atat itong Marcos Jr. alias Bangag na mahuli si Zaldico. At kung sa hindi naman mga kababayan, alam nyo para sa akin kaya kasi minamadali na ang pagkaka-aresto kay Saldico para matapos na po itong isyong ito at na makausad na ang ating bansa sa iba pang mga mas mahalagang usapin. Kasi hanggat hindi po natatapos itong patungkol sa mga maanumalyang flood control, hanggat hindi nakukulong yan si Saldico at yung mga kasabwat po niya mga kababayan, magtatanong ang taong bayan. Kung kay Harry Roque hindi importante yung issue ng maanumalyang flood control, sa mga kababayan po natin na pobre na katulad natin, importante po yan. Kasi kailangan po talaga mapapanagot lahat ng nangurap ng pera ng taong bayan at yung mga nandaya ng proyekto ng ating pamahalaan.
Di po ba? Kung kay Roque hindi importante yon at kung gusto niya maisalba itong si Saldico, mga kababayan, kasi kung pagbabasihan nyo, ang gusto ni Harry Roque dito, isalba si Saldico. Di ba? Porket yung sinasabi ni Saldico ay pabor sa kanila. Pero hindi niya naisip na mahalaga yung usapin na maanumalyang flood control at mahalaga sa taong bayan na mapapanagot. Ito pong si Saldico. Anyway, ituloy pa natin. Tingin ninyo, dadali lang siya sa Pilipinas para litisin dito sa mga kaso niya, nagkakamali kayo. Dahil pag wala na si Zaldico, pag for some reason, Maninoy Aquino si Zaldico, hindi tatayo ang kwento ng mga Marines, hindi rin tatayo yung text message ni Bersamin. Miski pa bumaliktad ang mga Bersamin. Oo nga pala ha, sa maglolong Bersamin, CJ, naging CJ ka naman. Ano ba naman yan? Naging Chief Justice ka. And yet, papayag ka ba na itago ang katotohanan? Wag naman po. Dahil Dapat nga umuwi ka ng Pilipinas at ikaw mismo ang kumimbinse dun sa mga taong pinagsasasabi mo na dapat magsalita na. Di ba dapat kung talaga may malasakit ka, lagi mo naman sinasabi, mahal mo ang Pilipinas, mahal ninyo ang Pilipinas. O kung may malasakit ka sa mga kababayang Pilipino po natin, dapat ang sinasabi mo, Harry Roque Saldico, umuwi ka na at harapin mo na. Paglalantad mo na kung sino yung mga kasabwat mo at harapin mo na yung isyo ng maanumalyang flood control para nang sa ganon, malaman ng taong bayan kung sino talaga yung mga nanamasa ng pera ng mga kababayang Pilipino po natin kung talagang may malasakit siya. Pero parang ang dating kasi sa sinasabi niya, mga kababayan, ayaw niyang maaresto itong si Saldico at ayaw niyang humarap sa Pilipinas, mga kababayan, para ibulgar lahat ng nalalaman niya at panagutan niya lahat ng pananagutan niya. ang aking presidente naman, si Rodrigo Roa Duterte, ang nagtalaga sa iyo bilang Chief Justice. Hindi ko na nga sasabihin sana, pero hindi ikaw ang first Kapal choice. na mukha nitong si Harry Roque, no? Chief Justice. Meron lang talaga nagkumbinsi sa kanya. Tago na lang natin sa pangalan na Harry Roque dahil ikaw ang pinaka-senior. Pero I think you owe it to the president. Parang sinasabi dito ni Harry Roque, mga kababayan, kaya daw naging Chief Justice. Etong si former Chief Justice Bersamin ay dahil daw inirekomenda ni Harry Roque. Dahil binigyan ka naman niya ng karangalan na maging Chief Justice, isiwalat ang katotohanan. Nothing but the truth. At yan nga ay koroborasyon na yung mga text messages ni Leandro Leviste ay authentic and pursuant dun sa testimonya na recorded ni Zaldico. Yan ang dahilan kung bakit nagpakalat ng fake news ang presidente. Yung gigil niya, yung eagerness niya na talagang gurgurin si Zaldico dahil akala niya mahahawakan na niya si Zaldico, mauuwi niya, mapapabaliktad at kung hindi mapapabaliktad, baka magurgor. Well, I have news for you. Magre-resign ako sa pagiging abogado kung mauiwan. Hindi ba nagdodoble? Sabihin niyo ako nagdodoble yung ano? De, okay naman. Tuloy natin. Uwi niyo si Zaldico in 3 weeks, gaya ng sinabi ni Secretary John Dick. Hindi po mangyayari yan. Dahil alam ng buong daigdig kung ano ang siniwalat ni Zaldico. All you have to do is to type the name of Zaldico in Google. Lalabas at lalabas yung kanyang revelasyon na presidente, arkitekto ng korupsyon sa Pilipinas. And by now, alam na ng buong daigdig ang issue ng korupsyon. Eto mga kababayan, na pag napabalik to ng Pilipinas, tatawanan ko to ng matindi. Kaya kung ako kay Secretary John B. Cremulya, madaliin nyo na ang pagre-request ng red notice ng maaresto na etong si Harry Roque at mapabalik na ng Pilipinas. Kasi hanggat puro salita lang, Secretary John Vic, baka sa susunod hindi na maniwala yung mga kababayang Pilipino po natin. Kaya kung ako sa iyo, Secretary John Vic, dapat yung red notice o yung pagre-request ninyo sa Interpol ng red notice ni Harry Roque, dapat minamadali nyo na. Sa Pilipinas. Uli-uli, Mr. President alias Bangag, kung gusto mong magpakalat ng fake news, hayaan mo na si Auntie Claire. Dahil si Auntie Claire naman, kilala talaga na nagkakalat ng fake news. Hindi ka lang umubra kay Yusik Claire kaya ka galit na galit Hindi talaga umubra mga kababayan kay Yusik Claire kaya galit na galit si Harry Roque. Nakakahiya kasi. Di man kita gusto, ikaw pa rin ang presidente ng Republika ng Pilipinas. Masakit pa rin.
tanggapin ng aming presidente, bukod sa pagiging bangag, tagakalat pa ng fake news. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. So ngayon mga kababayan, 'di ba sinasabi niya galit na galit daw si PBBM, gigil na gigil daw kay Saldico, kaya daw po minamadali na ang pagpapabalik ng Pilipinas kay Saldico. Pero kung iisipin niyo po mga kababayan, si Saldico po kasi yung posibleng game changer dito po sa maanumalyang flood control. Ano po dito po sa flood control investigation, kasi kung titingnan niyo po, siya yung isa sa may pinakamalaking partisipasyon sa pagnanakaw ng pera. Ano po, or yung mga kickback dito po sa mga flood control na palpak. Kaya nga kung mapapabalik ng Pilipinas itong si Saldico, lahat ng mga kasabwat niya mga kababayan, lahat ng mga nakinabang ng pera ng mga kababayang Pilipino po natin, talagang maisisiwalat niya at mapapanumpaan niya yung mga salaysay niya mga kababayan. So ngayon, kung mababanggit itong si Martin Romualdez na talagang sangkot at may matibay na ebidensya ay itong si Saldico at mapapatunayang guilty itong si Martin Romualdez, dapat po talaga siyang managot. So ngayon mga kababayan, ito pakinggan pa natin. Malaking papel ang ginagampanan ni dating Congressman Zaldico sa investigasyon sa maanumalyang flood control project sa bansa. Diba? Bilang dating chairperson ng House Committee on Appropriations. Kaya kailangan talaga mapabalik siya ng Pilipinas kasi siya yung isa sa may pinakamalaking partisipasyon sa pagnanakaw ng pera ng mga kababayang Pilipino po natin. Siya ang may hawak ng susi sa pondo ng bayan, kaya ang kanyang pagbabalik ay may malalim na implikasyon. Ayon kay Attorney Rico Domingo, dating presidente ng Philippine Bar Association at founding chairman ng Movement Against Disinformation, maaaring game changer o magpapabago sa takbo ng investigasyon. Tama! Game changer in the sense that he would be able to share a lot of pieces of evidence, documentary and testimonial, para malinawagan kung sino-sino talaga involved dito. So yan ang game changer sa kanya. Si Ko ang itinuturing na isa sa mga mastermind ng tinatawag na trillion peso flood control anomalies. Ang kanyang pagkaaresto ay maaaring hudyat ng pag-usad ng investigasyon hinggil dito. Inaasahang magbibigay linaw siya sa mga ulat tungkol sa mga proyekto. Sabi ni Mama, ano yun? Los Red, Doble, ayan sabi dito, kung hinuli ni Torre si Kibuloy, dapat John Vic gawin mo rin kay Roque. Ang problema nga, parang mas marami ata kay Secretary John Vic, puro interview Pero yung mismong actual na aksyon mga kababayan, wala pa tayo nakikita. Sayang nga lang perfect tandem sana yung kay kay Secretary Abalos at saka kay General Torre mga kababayan, dahil pag nagsama talaga yung dalawang yon, automatic arrested.